topic po natin ay top 5 essentials to success. So, kahit saan mo to hanapin, di mo to mahanap, kahit i-google mo to. Kasi ito yung sistema na ginawa ni Upline RTD, which is, ito yung essentials, 5 essentials, na magbibigay sa'yo ng tuloy-tuloy na result. Ano yung tuloy-tuloy na result? Di ba? Kanina, tinuturo ano mga dapat at hindi mo dapat gawin bilang isang leader. Tama? Tinuro ko pa yung can-do. Ngayon, itong topic na to, ito yung magbibigay sa'yo ng tuloy-tuloy na resulta. Depende sa'yo paano mo to i-practice. Yes, mahirap to i-practice. Pero mahirap to gawin. Pero kapag i-practice mo siya everyday, unti-unti, yung result mo, mame-maintain mo. Okay? 5 lang to. Okay. Una, remove excuses. Kasi, alam niyo po, ang daming gusto magiging successful, ang daming gusto yumaman, ang daming gusto magkaresulta. Kaya lang ang tanong, pag pinatawag ng meeting ng upline, hindi pumupunta, nag-e-excuse. Tama? Ang daming gustong magkaresulta, pinapapunta ng training, ayaw pumunta kasi nag-e-excuse. Kalimitan ng excuse, nagbabantay ng anak, nagbabantay ng asawa. Ang daming excuses, basa yung damit, basa yung ganito, ang daming basa. Ganito kasi yan. Kung gusto mong magkaresulta, yung mga bagay na nagpapabagal sa'yo, yan yung gawin mong challenge sa sarili mo para makuha mo yung result mo. Ibig sabihin, gusto mong magkaresulta, i-remove mo yung excuses mo. Kasi bakit? Walang taong nagiging successful sa kaka-excuse. Tama? Example na lang sa trabaho mo, gusto mong kumita ng doble-doble sa trabaho mo. Di ba? Overtime ka nga ng overtime eh. Kung hanggat maaari nga, nagsisip-sip ka sa boss mo eh. Hanggat maaari nga, dumidikit ka para bigyan ka ng overtime. Para magkaroon ka ng extra money. Tama? Same sa negosyo natin. Kapag ikaw, excuse ng excuse sa upline mo, sa mentor mo, sa coach mo, sa mga binibigay nila sa yung training, automatic po yan. Maniwala ka sa akin, automatic po yan. Hindi mo makukuha yung result mo. Yung excuses na yan, ang tanging makakagamot lang yan ay hindi upline mo, hindi training, hindi ang kahit sino, kundi ikaw. Gusto mong magkaresulta? Remove the excuses. Okay po ba yun? Ngayon, kapag tinanggal mo yung excuses na yan sa katawan mo, automatic, 20%. Take note 20% ng success mo, nagagawa mo. So, ibig sabihin, ang success, 100%. So, 100%, meron ka ng 20% na nagawa. Kailangan tanggalin mo yung excuses. Okay? So, ayun, next topic tayo. I hope may natutunan. Next, control your emotion. Ayan. Pakinote na lang po, no? Kasi wala akong slide. Ayan. Pangalawang topic is control your emotion. Ulitin ko. Ang daming gustong magiging successful ulit. Pero hindi nila makontrol-control yung emotion nila. Sabi ng mentor namin, si Upline RTD, ano sabi niya sa amin? Ang tanging makontrol mo lang ay ang sarili mo at hindi mo pwedeng kontrolin yung ibang tao. Even downline mo, even upline mo yan, o kahit sino man yan, even family mo yan, hindi mo yan makokontrol. Ang tanging makontrol mo lang ay sarili mo. Example, pinagsabihan ka ng upline mo, nagalit ka agad! Nagalit ka agad! Kasi bakit? Ano ba naman sa upline? Bakit dito si upline? Bla 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 bla. Ang dami mo, ratatat ka na. Hindi mo kinokontrol yung sarili mo. Na hindi mo alam na yung sinasabi pala ng upline mo para pala sa'yo, para magiging successful ka. Ang dami kasi ngayon eh, ang daming mga leaders ngayon, ang daming dama. Alam mo yun, ang daming dama sa sarili. Ano yung dama sa sarili? Masyadong maraming nararamdaman. Especially kapag pinagsasabihan. Tandaan po natin. Ito sasabihin ko sa inyo. Sa lahat ng viewers, meron tayong 253 viewers. Kung ito upline mo, ikaw to, tapos ito downline din niya. Pag ito pinagsabihan, ikaw din pinagsabihan, huwag mong isipin na yung sinasabi nila para mag-down ka, para bumagsak ang network mo. Kasi bakit? The moment pinagsabihan ka, kasi para yan sa'yo, para mag-grow ang network mo.
Kasi bakit? Kung sinasabi niya yan sa'yo para bumagsak kayo ng mga downlines niya, automatic si upline babagsak. Meaning to say, lahat ng sinasabi ng uplines mo, basta about yan sa network, paano mag-improve, paano gumanda ang network mo, automatic accept. Accept mo, buong-buo, gusto mo yumaman eh. Walang emote-emote. Kasi ang taong emosyonal, wala yung mapaglagyan sa pagpapalaki ng network. Ang taong sobrang emotional, hindi nila pinapakinggan yung sinasabi ng ibang tao or ng uplines nila. Ang pinapakinggan nila yung nararamdaman lang nila. So bakit kailangan mong kontrolin yung emotion mo? Para magiging successful ka. Tama? Parang ganito pa. Kasama sa control your emotion, kasama sa mga emotion yung, alam mo yun, sobrang nag-i-entertain ka ng sobrang daming, emotional garbages. Ano yung emotional garbages? Ikaw ako. Kunyari, ikaw to. Chismis dito, chismis doon, chismis dito. Ang daming balita ngayon, virus, ganito, ganun. Alam niyo po, ano ang mas nakakatulong sa'yo? Hindi yung mga nasa labas, yung mga negativity sa labas. Kasi susubukin ka talaga. Ayan na nangyari niya. Alam mo, anong maganda mong gawin? Para makaiwas ka sa ganun, maggulong ka sa bahay. Ang sabi lang naman ng president natin, di ba? Magkulong ka sa bahay. Stay at home at huwag lumabas. Malaking tulong ka sa ekonomiya. Malaking tulong ka sa Pilipinas. Malaking tulong mo dun sa mga doktor na nag-stay sa hospital para alagaan yung mga may sakit. Hindi mo kailangan mag-react na mag-post na ganito, ganyan. Ang daming ganito, ang daming ganun. Ang tawag dun, emotional garbages. At kapag yun, lagi ka nag-entertain ng mga negativity, papasok sa utak mo, papasok sa puso mo, hindi ka na makapag-network ng maayos kasi bakit? Negative na yung nasa utak mo. Ang gumagana na nun ay negative emotions. Instead, mag-isip ka, paano gumanda network mo? Kasi pagkakataon mo to, kasi walang pasok, kasi pagkakataon mo to, kasi walang office, kasi pagkakataon mo to, kasi nandiyan ka lang sa bahay, na mas magawa mo ng maayos yung network mo. Anong ginawa mo? Nag-entertain ka pa ng mga negative. Kaya nangyari, pati laman ng DTC mo, negative. Kasi bakit? Sobrang negative na lahat ng tinatanggap mo sa utak mo. Kailangan never entertain any negative emotions, garbages na papasok sa'yo. Sa panahon natin ngayon, hindi ko na i-mention ano man nangyayari sa Pilipinas ngayon, alam kong alam na alam mo. Depende lang yan sa kung paano ka mag-response at paano ka mag-react sa nangyayari ngayon. Tama? Always be productive. Hayaan na yung mga nangyayari sa labas. Importante, ingatan mo yung emosyon. Okay, so I hope may natutunan. Next topic is improve your communication. Ayan. Okay, ito na. Lalo sa panahon ngayon, sobrang importante na 100% yung communication magagawa mo. Kasi bakit? marami ka mga downlines, marami ka mga leaders na sa ibang bansa. Sobrang dami nila na kailangan mong, alam mo yun, kailangan mo sila mag-communicate ng maayos kasi syempre nag-worry sila, family nila, may negosyo pa, may trabaho pa. Tama? And especially sa uplines mo. Sa higher uplines. So nakaraan nga, nag-meeting kami ng DC, ayun, maraming updates. So, alam niyo po, sa totoo lang, yung pag-improve ng communication ay sobrang laking tulong. 20%, another 20% ng pagyaman mo, magagawa mo. Tama? Sa improve your communication, importante na maayos ang communication nyo ng uplines mo, ng downlines mo, ng mga leaders mo, even yung mga crosslines mo. Family, importante, especially sa panahon ngayon. Kasi bakit? Kapag hindi mo alam na ganun ka-importante ang communication, magulat ka na lang, mabulaga ka na lang, ay, ito na pala. Ay, ganun na pala, ito na pala yun. May example ako. Nagpa-meeting ako sa mga leaders ko, sa mga top leaders ko through Zoom. Nagpa-meeting ako sa kanila. Ang iba, umaten. Ang iba, hindi. Pero naka-ano na yun naka-online na yun Online, hindi ako papatawag sa labas. Online yun. So, yung iba umaten, yung iba hindi. Ang reason ng iba,
hindi sila nakalagin sa account nila. Marami silang reasons na ganun. So, hinayaan ko lang. Alam niyo po, nag-update na si AIM Global na, mag-close ang office, pati yung BCO nag-update na mag-close. Alam niyo po, kinabukasan, may mga leaders ako pumunta ng BCO kasi bibili ng maintenance. Alam niyo po, wala silang nadatnan doon. Kasi bakit? Because of communication. Kaya sobrang importante ng communication. Ayun tuloy, naglakad sila. Wala masakyan eh. Dahil lang sa communication na hindi mo magawa, hindi mo alam tuloy anong mangyayari. Tama, akala mo, ito, tuloy na to. So ganun ka-importante, bakit kailangan na i-improve mo ang communication? Okay, so, ayun. Another pa. Last, part ng communication is yung dapat okay ang communication mo sa upline. Alam mo yung, halimbawa magkasama kayo sa condo, magkasama kayo sa bawat hub. Sobrang importante po na kapag may sabihin ka sa katabi mo, ay sabihin mo ng maayos. Hindi mo na kailangan ipadaan sa ibang tao. Pag dinaan mo sa ibang tao, tawag doon chismis na. Kasi pag makarating yan, alam mo naman, ang chismis, dagdag bawas yan. Maganda kung babawasan. What if dinagdagan? Tama? So, importante yung communication. Kung may problema ka sa katabi mo, kausapin mo. Kung may gusto kong sabihin sa kanya, direct, huwag mo na i-chat, katabi mo na eh. Okay ba? Okay, next topic is topic number 4. Be on time every time. Paano ko ba sabihin? Para magiging on time yung result mo, kailangan sa maliliit na bagay na papractice mo na magiging on time. Sa mga nanonood, mga OFW, kapag sinabihan kayo ng mga uplines yun, mga dito sa Pilipinas, na mag-meeting kayo, mag-usap kayo, ganitong oras, at hiningi yung time nyo, na yan yung time na makausap nyo sila, ibigay nyo. Kasi bakit? Ibigay nyo ng on time. Kasi bakit? Hindi po lahat ng upline ay bibigyan ka ng time. Hindi po lahat ng upline ay i-guide ka talaga. Okay po ba? Ngayon, kapag binigyan ka ng time, pahalagahan mo. Pahalagahan mo po. Okay? Kasi, ang goal kasi namin, mga uplines na nandito sa Pilipinas, is mapa-uwi kayo, mapa-for good kayo, para makasama niyo yung family mo. Kaya, pansin niyo po, ngayon, sa page natin, di ba? Lockdown ng dito sa Pilipinas. Anong ginagawa ng grupo natin? Nagkakaroon ng ganito. Sobrang swerte natin. Kasi bakit? Meron tayong ganito. Kung iba-iba lang. Nasaan na kaya kayo ngayon? Nasaan na rin kaya kami ngayon kung wala kaming apply na Robert De La Vina? Kaya sobrang swerte natin na meron tayong ganitong sistema. Kaya ganun din sa mga leaders na mga dito sa Pilipinas, mga full-time. Kapag binigyan ka ng time ng uplines mo, huwag mo din sayangin. Pag nagpatawag ng meeting, be on time. Mas maganda ahead of time. Huwag kang magpa-late-late. Kasi pagdating kasi sa pagdating sa pangarap, importante na on time ka, pangarap yan eh. Priority mo, pangarap yan eh. Nagiging on time ka nga na makipag-date sa jowa mo, iniwan ka din naman. Peace lang. Di ba? Pag pangarap pinag-uusapan, push mo. Pag pangarap pinag-uusapan, todo mo. Pag pangarap ang pinag-uusapan, be on time. Kasi bakit? Kapag napapractice mo sa mga maliliit na bagay, nagiging on time ka, automatic magkakaroon ka ng on time na result. Okay? So, next, our last topic is protect your integrity. Okay. Di ba, ang training natin ngayon online. Ang negosyo natin online. Meron din offline sa Pilipinas. Pero, talagang ginagawa natin to, online din talaga. Kahit nasa bahay ka, kikita ka. Imaginein mo yun. Na kahit nasa bahay ka, kikita ka. Na kahit nasa bahay ka, kahit nakaupo ka lang, kahit di ka namasahe, kahit di ka umalis, pwede kang kumita. Ganun kaganda ang negosyo natin. Tama? Kaya lang, eto yon. Example, mga OFW, pinagpawisan nila, pinagpaguran nila, ang dami lang sakripisyo para magkaroon ng pansali dito sa business. Ngayon, kung ikaw naman apply na nandito ka sa Pilipinas, please naman, tulungan mo yung OFW. Nung sinabi mo na tulungan mo, na hindi pa sumali, nung sumali na, dapat mas tulungan mo. Protect your integrity. Kasi bakit? Pangako po yun. Ibig sabihin, yung pangako dapat tinutupad. Kailangan na po, protektahan natin yung integrity natin.
Pag sinabi mo, sige, pag sumali ka dito, tutulungan kita, tuturuan kita, igagay kita hanggang sa yumaman ka, dapat tinutupad mo yun. Ngayon, kung ikaw naman, downline na pinangakuan ng upline mo, natutulungan ka, please naman magpagaan ka. Magpagaan ka, sumunod ka. Kahit mahirap yung sinasabi niya, sundin mo. Kasi bakit? Part niya yun para magiging successful ka. Part niya yun para, yun yung way niya para magkapag-for good ka. Yun yung way niya para mas kumita ka. Okay? Hindi, naniniwala kasi ako na hindi magiging successful ang isang tao kapag mag-isa lang siya. Kailangan mo upline mo, kailangan mo din downline, kailangan yung magkasundo. Okay? Sa lahat ng pangako mo sa upline mo na mag-cooperate ka, mag-cooperate ka. Nung sinabi mo din upline dun sa downline mo na tulungan mo siya, tulungan mo siya. Okay ba yon? And next, nagpadala. Please lang, yung mga nandito sa Pilipinas, yung hindi mo pera at pera ng downline mo, para yun sa kanila. Example, ang puhunan natin ngayon, 899. Nagpadala downline mo, 9,000. May sukli siyang piso. Yung piso, ibalik mo yun sa kanya. Okay, Ben, ibalik mo yun sa kanya kasi hindi yun sa'yo at sa kanya yun. Kahit sabihin mong piso yun, pinaghirapan niya yun, pinagpuyatan niya yun, marami siyang kinukuskus na kubeta doon, naglilinis yun ng sobrang laking bahay at halos nagmagugutom yun para lang makapag-invest. Kaya kung ikaw upline ka naman, especially kung nandito ka ngayon sa Pilipinas, utang na loob, protektahan mo integrity mo. Kasi bakit? Hindi ka magkakaroon ng malaking grupo, hindi ka magkakaroon ng malaking income kung ikaw mismo sa maliit na halaga sinisira mo na ang katao mo. Okay? So, ayun lang guys, tapos na ako sa aking topic. Pasensya na at wala akong live. Siguro, last message ko lang sa lahat. Seryosohin mo ang negosyo kasi may tamang grupo tayo. May tamang sistema, nasa tamang company, ang kulang na lang ikaw kasi kami mga upline, nandito na. Okay? Seryosohin ang negosyo para magkaroon ka ng seryosong result. This is Jinky Liagono nagsasabi, just work hard in silence and let your success be your noise. Good morning!